Marami na ang nangangamba sa inaasahang malaki ang taas presyo ng mga produktong petrolyo bukas. May mga nagpakarga na ng maaga, kaya ang ilang gas station na ubusan na raw ng supply. Live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James. Good morning sa mga naikutang kong gasolinahan dito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. 3 na po yung walang supply ng diesel. Kaya naman pila yung mga motorista sa iba pang gasolinahan na nagpapa-full tank na rin bago yung inaasahan na malaki ang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Kahapon pa naubos ang supply ng diesel sa isang gasolinahan sa Commonwealth Avenue na sakop ng barangay Old Balara, Quezon City. Ang meron silang supply, premium diesel na 73 pesos per liter. Ito na lang daw muna ang pinapakarga ng ilang motorista. Nung nakarang araw pa, marami na pong nagkarga kasi yung stock namin naubos na po. Bali may premium diesel pa naman kami, yun nga lang medyo paubos na rin. Kasi yung iba, no choice naman, kinakarga na rin. Opo. Kailan daw po magkakaroon ng stock? Wala pang abiso sir kung kailan yung stock na darating. Sa isang gasolinahan sa Fairview, zero na ang nakalagay sa signage ng presyo ng diesel. Kahapon pa raw ng tanghali na wala ng supply. Marami pong nagpapakarga po. Mga trucks, mga PUV, mga jeep. Sinasabihan na lang po namin sila na wala po. Wala na pong supply, wala ng diesel. Kailan daw po magkakaroon ng stock? Hindi ko po masabi sir kung kailan po sir. Suki ng gasolinahan ng UV Express driver na si Merlito na doon nagpapakarga ng diesel. Problemado siya lalo pat bahagi ito ng kanyang pamamasada. Sa iba na lang po kami, maghanap lang po ng medyo mababa po ang mga mababa po yung mababa po ang presyo. Malaking kawalan po talaga yan, ang pagwalang diesel. Kasi siyempre, ito pong minasahan po namin, araw-araw kami hindi mo po pwedeng hindi kami magkakarga po ng diesel. Sa iba pang gasolinahan, pila ang mga motorista nagpapakarga bago ang big time oil price hike ngayong linggo. Si Iris sa driver ng school service, nagpa-full tank na ng diesel. Para po makahabol po sa medyo mura po na diesel ngayon. 1,000 pisong halaga ng diesel naman ang pinakarga ni Edwin. Kapag daw sumipa ang presyo nito, mapipilitan siyang igarahe muna ang kanyang van na pinapanghakot ang mga paninda. Paano mo dadalhin sa tindahan mo yung ititindahan mo? Paano mag-i-discount nyo tayo? Baka magmotor na lang. Salib na 4 wheels, motor na lang. Samantala, nagpaalala naman ang Department of Energy sa mga gasoline station na mahigpit na sundin yung mga patakaran sa presyo ng produktong petrolyo at mahigpit na pinagbabawal po yung hoarding. Dito sa gasoline station na ito, sa Fairview kung nasaan ako ngayon, may mga nakita tayo kanina na mga magpapakarga sana ng diesel gaya na lamang ng mga jeepney driver, mga truck driver, mga UV Express driver, pero inaabisuhan sila ng mga gasoline pump attendant dito na humanap na muna ng ibang gasolinahan. Yan ang unang balita mula po rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Nagbabala ang Malacanang sa mga mananamantala sa gulo sa Middle East para magtaas ang presyo ng kanilang mga produkto. Isusulong naman daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga interes ng Pilipinas sa United Nations General Assembly sa Amerika. Live mula sa New York City, may unang balita si Joseph Morong. Joseph. Mag-aalas 3 ng hapon na oras dito sa New York nang dumating si Pangulong Bongbong Marcos kasama si Unang Ginang Lisa Araneta Marcos. Ito ay para simula ng kanyang 2 araw na working visit kung saan inaasahang magtatalumpati ang Pangulo sa harap ng special plenary session ng United Nations para ikampanya ang Pilipinas na makakuha ng isang non-permanent seat sa United Nations Security Council para sa mga taong 2007 hanggang 2008. Binigyan din ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Babes Romales ang kahalagahan kung makakakuha ang Pilipinas ng non-permanent UN Security Council seat. Mabibigyan boses daw nito ang Pilipinas tungkol sa mga isyu sa mundo tulad ng nangyayaring gera sa gitnang silangan at maging sa isyu ng West Philippine Sea. Mananawagan din ang Pangulo para sa peaceful settlement o mapayapang pagresolba sa gera sa gitnang silangan, lalo pangat ramdam ng Pilipinas ang epekto ng gera
gera sa ating ekonomiya tulad sa presyo ng mga produktong petrolyo at ang malaking bilang ng mga manggagawang Pilipino sa gitnang silangan. Kaugnay nito ay inanunsyo ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nag-issue ang Department of Energy ng show cause order sa 54 na mga gasolinahan sa bansa dahil sa ilegal na pagtataas ng presyo ng kanilang mga oil products. Nagbabala rin ang Malacanang sa mga nagsasamantala sa gera sa gitnang silangan para makapagtaas ng presyo nila. Sinabi rin ni Castro na magpapadala na ng formal request ang Pangulo sa Kongreso para hingin ang emergency powers para bawasan pansamantala ang excise tax na ipinapataw sa mga inaangkat na petroleum products para mabawasan kahit papano ang presyo ng mga ito pagdating sa Pilipinas. Narito igan ang pahayag ni Ambassador Romualdez at Undersecretary Castro. For us, most especially for the Philippines, it's very important for us that this conflict is resolved as quickly as possible. Number one, obviously our economy, the economy of the world will be affected if it's a prolonged conflict. And secondly, which is also very important for us, especially for the President, is the overseas workers that we have in the Middle East. We have quite a large number of overseas workers in that area, and that is a major concern for us. Sa mga tao po, hindi po dapat kayo magsamantala. Ang gusto po ng Pangulo ay magtulungan tayo. Kapag kayo po ay nagsamantala, meron po kayong kalalagyan. Kayo po ay madidemanda at maaari matanggalan pa po kayo ng pagkakataon na kayo ay makapagnegosyo. Igan, bukod sa talumpati sa United Nations, ay makikipagpulong din ang Pangulo kay UN Secretary General Antonio Guterres at magsasalita rin siya sa 70th session ng Commission on the Status of Women. Igan. Maraming salamat, Joseph Morong, live mula sa New York City. Pati ang singil sa kuryente, posibleng tumaas dahil sa nakaambang big-time oil price hike ayon sa Energy Regulatory Commission. Sabi ng ERC, batay sa pagtataya ng Independent Electricity Market Operator of the Philippines, posibleng tumaas ang presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market, lalo na kung magkakaroon ng pagtaas sa presyo ng international coal, oil at liquefied natural gas. Nakamonitor na rin daw ang ERC sa presyo ng kuryente sa merkado para tiyaking walang mga abuso sa mga consumer. Sa ilalim ng Safe Spaces Act, ipinagbabawal ang lahat ng uri ng gender-based sexual harassment o pambabastos batay sa kasarian. Ngayong Women's Month, alamin natin ang kahalagahan niyan. May unang balita, si Von Aquino. Minsan nang nakaramdam ng pambabastos si Brenalyn. Habang nakasakay sa jeep, isang kapwa pasahero ang dumutdot daw ng kanyang palad nang magpaabot ito ng bayad sa jeepney driver. Tapos lang siya, nag-blink lang siya ng eyes. Ganun. Oh, anong naramdaman mo that time? Kinakabahan. Tapos di ko pinansin. Tapos sumulit siya ulit. Tapos doon dumidikit na siya sa akin. Kaya yun, pumalit na lang ako ng upuan. Gabi nangyari ito at hindi niya alam kung paano irereklamo ang lalaki dahil nakasakay sila sa jeep. Binaliwala ko na lang. Ako na lang yung umiwas. Bakit? Kasi parang nakakatakot yung mukha niya. Nakakatakot yung mukha niya. Ang laki niya kasi. Biglang may patalim. Si Ara nakaranas ng paninitsit ng mga lalaki habang sinipula naman si Jenna. Binibilisan ko na lang po yung lakad kasi maliit po akong tao so mahirap rin po makipag-away kung sakali. Mag-whistle yung lalaki or bigla na lang nila sasabihin na sama kayo or pwede bang uwi na tayo sabay. May mga gano'n na hirit. Ilang beses na yun. And ini-ignore ko lang, dadaanan ko na lang or bibilisan ko na lang yung paglalakad ko. Ang mga ganitong pagtrato sa kababaihan, maituturing na pambabastos at kabilang sa mga mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law. Layon nitong pahalagahan at protektahan ang dignidad ng bawat tao. Ipinagbabawal nito ang gender-based sexual harassment, hindi lang sa kalsada, public spaces, lugar ng trabaho, educational o training institutions, maging sa online. Sa ilalim nito, bawal ang catcalling o unwanted remarks na karaniwang ginagawa sa
sa pamamagitan ng wolf whistling o paninipol, paulit-ulit na pagkukomento ng hindi ka nais-nais sa itsura ng tao, pangungulit para makuha ang personal na detalye, paulit-ulit na pagsasabi ng sexual jokes. Nagko-comment mostly men, objectifying yung subject na women, can be telling them na, this can be as blunt as, nako, pag nakita kita, baka kaano magawa ko sa'yo, diba? Or, nako, yung mga ganyang klaseng babae, pag ganyan ang suot online, yan yung mga nire-rape. Online sexual harassment ng paggamit ng teknolohiya para manakot o mang-intimidate sa pamamagitan ng physical, psychological at emotional threats. Mga bastos at hindi ka nais-nais na komento sa pamamagitan ng public post o maging sa direct private message. Bawal din ang cyberstalking tulad ng walang tigil na pagpapadala ng mensahe. May mga tinanong kami kung alam ba nila ang Safe Spaces Act. Hindi ko po alam yung batas na yun, ma'am. Dapat po talaga respetuhin natin kahit na kung ano man yung kasarian nila, kung ano man yung itsura ng pananamit nila. Hindi ko pa yung batas na magsit-sit na bawal magsit-sit. Pero pangbabastos na yung pagsisipulan mo yung babae. Dapat igalang natin yung mga babae. Not really. Kung kanino magsusumbong, kung kanino pwedeng mag-approach. Tinanong din namin ng netizens online. May mga netizen na iginiit ang kanilang paniniwala na dapat anilang ayusin ang pananamit para respetuhin. Sabi ng isang netizen, dapat turuan ng mga magulang ang kanilang mga anak na maging magalang anuman ang kasuotan. Sabi pa ng isang netizen, ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat batay sa haba ng kanyang kasuotan. Ang respeto hindi dapat batay sa pananamit. Dahil sa mga karanasan ng pambabastos sa kanila, naniniwala ang mga kababaihang nakausap natin na marami pang dapat gawin para mabigyang kaalaman ng publiko kaugnay ng Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law. Itong unang balita, Von Aquino para sa GMA Integrated News. Hindi raw tinatanggap ni Ann Curtis ang paghingi ng tawad ni Congressman Bong Suntay na tinawag niyang non-apology. Sa personal na pahayag ng aktres, sinabi niyang vulgar at sexualized ang paggamit ni Suntay sa kanyang pangalan ng walang paalam, sa maling konteksto at walang respeto. Nakaupuan niya si Suntay sa posisyong pinasusweldo ng kagaya niyang taxpayer. Hindi raw dapat ginagawang props ni Suntay ang kababaihan sa kanyang komentaryo. Nanawagan si Ann sa House Ethics Committee na huwag palampasin ang ginawa ng kongresista. Pinag-aaralan na raw ng aktres ang lahat ng legal na hakbang. Tinatanggap naman daw ni Ann ang apology ng misis ni Suntay at sinabing huwag nang idamay ang may bahay at mga anak ng kongresista sa kontrobersya. Nagpakita naman ng suporta kay Ann ang ilang celebrity, kabilang ang ilang kapuso stars. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.